magsisimula po tayo sa nature of problem-based learning. Problem-based learning is an approach that involves a process of inquiry and solving open-ended questions that serve as the main problem that learners will work on. It is focused on a specific content standard and its application to real-life issues. The goal of problem-based learning is to ensure that the learning competencies are achieved in the process. Ang PBL po, or problem-based learning, isang paraan ng pagtuturo kung saan students will work in a small group or magkakaroon ng groupings upang makakuha ng kaalaman at kasanayan sa paglutas ng problema. Ang PBL ay ang pagbuo ng mga kasanayan sa PBL, nakakabuo na or nabubuo ang kasanayan sa pagkakaroon ng critical na pag-iisip, mga kakayahan sa paglutas ng problema, at kasanayan sa pakikipagkomunikasyon. Sa PBL din, nagkakaroon ng paghahanap at pagsusuri ng yun. Next po ay the 5 principles of PBL. It is a power of independent and self-dialectic learning. Kumbaga po, ito ay self-learning. Kumbaga, ang student, nakakapag-lead sila on their own. Nakakapag-set ng goals at na-evaluate nila ang learning. Halimbawa, pag binigyan mo sila ng isang task, is kaya nila itong, kumbaga, identify, maipaliwanag sa sarili nila. Pangalawa, learning happens in a group and teachers is a facilitator. Dito, yung mga groupings. Ang learnings or yung yung natutunan nila ay nangyari sa through groupings at bilang isang guro ay isa lamang tayong facilitator o pang malaman natin kung nangyayari ba yung pagkakaisa sa isang group na meron sa loob ng klase. Pangatlo, all groups have to participate equally. Yun nga, bilang isang facilitator, kailangan malaman natin na pantay-pantay ba ang nangyayari sa isang group or nagagawa ba ng bawat miyembro ng grupo na yun ang kanilang task. Pang-apat, student learn about motivation, teamwork, problem-solving, attainment, and the task. So, natututo ang mag-aaral tungkol sa pagganyak, pagtutulungan, at pagpapangkat, paglutas ng problema at pakikipag-ugnayan sa mga gawain sa naibinigay ng isang guro sa groups ng isang estudyante or sa grupo ng mga estudyante. At pang-5, materials such as data, photographs, articles can be used to solve the problem. So, using the PBL, na gagamit ng mga estudyante ang material tulad ng mga data nga, photographs, articles na kung saan ay magagamit nila ito sa mga task na or gawain na sa kanilang ipinapagawa. At meron tayong 6 stages process used in the adoption of online PBL. Identify the problem, brainstorming, collecting and analyzing the information, synthesizing information, co-building knowledge, and refine outcomes. Sa makatuwid, halimbawa, binigyan ang isang set or group ng estudyante ng task. Una, kailangan mo nilang malaman yung issue or yung problem ng task na kinaharap nila. Pangalawa, brainstorming na kung saan magge-generate sila ng ideas, magtatakil ng mga problem, kumbaga magbibigay sila ng questioning about do sa topic kung ano yung nalalaman ng bawat isa. Pangatlo, collecting and analyzing the information. Kumbaga, nagte-take down notes or mayroong isang miyembro na nagko-collect ng information about sa mga idea na galing sa miyembro. Kumbaga, nag-generate yung nako-collect nila yung mga mahahalagang information. At pang-apat, synthesizing information na kung saan after nilang ma-identify yung problem, makukuha na idea at ma-analyze yung mahalaga information, dito na nila i-solve yung problem through synthesized relevant data and knowledge building. At pang-5, co-building knowledge, kung dito na papasok yung presentation of the solution to the learning problems issue. Kumbaga yun yung bagong kaalaman, idea, ay papasok sa co-building knowledge. Yung mga bagong information na nalaman nila sa synthesizing information ay doon nila ibalagay sa co-building knowledge upang mabuo
yung mahalaga or importanteng information or idea na kanilang nalaman. At pang-anim ay refine the outcomes. Kumbaga, giving the feedback of suggestion by the instruction to help student improve. Dito na yung halimbawa lang sa research, yung kung ano yung mga suggestion na kailangang baguhin. Dito na yon papasok sa refine the outcomes. Kung alin yung kailangan improve dun sa halimbawa ginawa ng estudyante na mga performance task or sa research kung ano mga kailangan i-improve at baguhin. Yan, yun lang po.